Sa simula ng Episode 1, ipinakita ang tanawin ng Celestial Realm, ang mundong nasa itaas ng daigdig ng mga tao at kilala bilang tahanan ng mga Diyos at mga Guardian. Doon ay makikitang payapang nakaupo si Wukong, tila namumuhay ng walang anumang iniintinding problema. Hindi nagtagal, isang Buddha Guardian ang lumapit sa kanya at agad siyang pinatayo. Ipinaalam nito na may napakahalagang misyon na naghihintay sa kanya at kinakailangan niyang bumaba sa mortal realm upang isagawa iyon. Pagkarinig sa utos na iyon, labis na nagtaka si Wukong. Hindi siya makapaniwala at agad na nagtanong kung bakit siya kailangang bumalik sa mortal realm. Para sa kanya, wala nang dahilan upang muling bumaba roon matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan noon. Ipinaliwanag ng Buddha Guardian na ang dahilan ng misyong iyon ay ang biglaang pagkawala ng kaluluwa ni Sanzang, na hindi lamang kanyang master kundi isa ring matalik na kasama. Dahil dito, wala nang ibang mas angkop na gumawa ng misyon kundi si Wukong mismo. Lalong naguluhan si Wukong matapos marinig ang balitang iyon. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng pagkawala ng kaluluwa ni Sanzang. Naitanong pa niya kung nagbakasyon lamang ba ito o kusang umalis sa kung saan. Para sa kanya, imposible ang ganoong pangyayari. Gayunpaman, muling iginiit ng Buddha Guardian na totoo ang kanyang sinasabi. Ipinaliwanag nitong wala pa ring bakas ng kaluluwa ni Sanzang hanggang sa kasalukuyan. 300 taon na ang nakalipas mula nang magkasama silang nagsagawa ng isang napakahalagang misyon, at higit sa lahat, si Sanzang ay pinagkalooban mismo ng Buddha ng kapangyarihan ng immortality, kaya hindi sana siya maaaring mawala ng basta-basta. Mas lalo pang naging misteryoso ang sitwasyon nang sabihin ng Buddha Guardian na maging ang pangalan ni Sanzang ay bigla na ring nawala sa life and death register. Ipinapahiwatig nito na may isang makapangyarihang nilalang na posibleng nagkulong o kumuha sa kanyang kaluluwa, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nakaalam kung sino ang may kagagawan nito. Isa itong palaisipang tila lampas pa sa karaniwang pangyayari. Pagkatapos nito, ibinahagi ng Buddha Guardian ang huling lokasyong naitala ng kaluluwa ni Sanzang. Ayon sa kanya, huli itong naramdaman sa Anhui Province, sa loob ng Murem, partikular sa Namgang Clan. Pagkatapos noon ay tuluyan na itong naglaho na parang bula. Sa kabila ng lahat ng paliwanag, hindi pa rin agad naniwala si Wukong. Inisip niyang baka gusto lamang siyang utusan ng Buddha Guardian at ginagamit lamang ang kwento tungkol kay Sanzang bilang dahilan upang muli siyang pababain sa mortal realm. Ipinaalala niya na 300 taon na ang nakalipas ay magkasama nilang iniligtas ang mundo ni Sanzang at ng iba pa nilang kasama. Noong panahong iyon, sinalakay ng mga demonyo ang mundo at sinakop ang mga katawan ng mga tao upang maghasik ng kaguluhan. Sama-sama nilang nalampasan ang napakalaking laban at matagumpay na nailigtas ang buong mundo. Dagdag pa ni Wukong, matapos niyang makumplito ang misyong iyon ay nangako ang mga Diyos na maaari na siyang manatili sa Celestial Realm bilang isang guardian at mamuhay ng tahimik habang buhay. Dahil dito, wala siyang nakikitang dahilan upang sumabak na naman sa panibagong misyon. Ngunit ipinaliwanag ng Buddha Guardian na malaki na ang ipinagbago ng mundo sa loob ng 300 taon. Ayon sa kanya, ang mortal realm ay mas mapanganib na ngayon kaysa noong nakaraan. Nagtaka si Wukong sa sinabi nito. Para sa kanya, wala nang dapat ikatakot dahil matagal nang nalipol ang mga demonyo. Bukod pa roon, ang mga Diyos ay matagal nang umakyat sa Celestial Realm, kaya mga tao na lamang ang natitira sa ibabang mundo. Subalit muling nilinaw ng Buddha Guardian na ang tunay na panganib ay hindi na nagmumula sa mga demonyo kundi sa mismong sangkatauhan. Sa loob ng 300 taon, natutunan ng mga tao ang isang pambihira at napakalakas na kapangyarihan na tinatawag na martial arts. Dahil sa patuloy nilang pagsasanay sa loob ng 300 taon, naging napakalakas na nila. Umabot pa sa puntong maging ang mga guardian ay maaari nang mapahamak kapag bumaba sa mortal realm. Dagdag pa niya, alam din ni Wukong ang batas ng Celestial Realm. Ayon sa mga patakaran, sinumang celestial na bumaba sa mundo ng mga tao ay agad may seal ang kanilang celestial powers. Dahil dito, halos wala ng guardian na kayang makipagsabayan sa lakas ng mga martial artists sa ibabang mundo. Gayunpaman, sinabi ng Buddha Guardian na naiiba si Wukong sa lahat. Hindi lamang siya nagtataglay ng kapangyarihan ng mga guardian, kundi taglay rin niya ang demonic powers. At sa mortal realm, ang mga kapangyarihang iyon ay maaari pa ring gamitin, dahil ang tanging sinisil ay ang celestial powers.
Ibig sabihin, si Wukong lamang ang may kakayahang isagawa ang misyong iyon nang may malaking tsansang magtagumpay. Ngunit nang marinig ni Wukong ang salitang demonic powers, agad siyang nagalit. Inilabas niya ang kanyang naglalagablab na aura at mariing ipinahayag na wala itong karapatang tawagin siyang demonyo. Ipinaalala niyang napakaraming taon ang kanyang ginugol upang tuluyang maging isang guardian, kaya hindi niya matatanggap na muling gamitin ang kapangyarihang matagal na niyang tinalikuran. Iginiit pa niya na hindi na siya ang dating Monkey King na kilala ng lahat. Sa kasalukuyan, isa na siyang legendary guardian Wukong, at wala siyang balak bumalik sa mortal realm. Para sa kanya, hindi maaaring utusan ng mga guardian ang sinuman ayon lamang sa kanilang kagustuhan. Sa sobrang galit, sumugod pa si Wukong at sinubukang atakihin ang Buddha Guardian. Binalaan niya ang mga ito na kung pipilitin siyang sumunod, wala siyang ibang pagpipilian kundi muling kalabanin ang mga guardian, katulad ng ginawa niya noon. Ipinakita lamang ng tagpong ito na kahit matagal na siyang naging guardian, hindi pa rin nawala ang kanyang matigas na paninindigan. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang Buddha Guardian. Sa pamamagitan lamang ng kanyang banal na enerhiya, madali niyang naharang ang pag-atake ni Wukong. Pagkatapos nito, sinabi niyang hindi dapat isipin ni Wukong na kaya niyang makatakas sa kapangyarihan ng Buddha. Ipinaalala niyang noon pa man ay hindi na niya nagawang makawala sa Buddha's palm, at wala ring magbabago ngayon. Kasabay ng mga salitang iyon, muli niyang ginamit ang Buddha's palm upang atakihin si Wukong. Dahil sa napakalaking agwat ng kanilang kapangyarihan, tumilapon si Wukong paatras. Malinaw na kahit gaano pa siya kalakas, hindi pa rin niya kayang higaitan ang lakas ng Buddha. Habang bumabagsak si Wukong, sinabi ng Buddha Guardian na ipapakita niya kung bakit wala itong ibang pagpipilian kundi tanggapin ang misyon. Ipinaalala niyang si Sanzang ay hindi lamang isang misyon, kundi isang matalik na kaibigan ni Wukong. Bukod pa rito, bilang isang guardian, obligado siyang sundin ang mga utos na nagmumula sa pinakamataas na awtoridad ng Celestial Realm. Kasunod nito, muling isinara ng Buddha Guardian si Wukong sa loob ng Buddha's palm. Gamit ang kanyang banal na apoy, unti-unti niyang pinahina at winasak ang demonic energy na inilabas ni Wukong upang tuluyan itong mapigil sa pag-aalsa. Pagkatapos nito, ipinaalam niya na isa na itong opisyal na utos mula sa mga guardian. Kapag tuluyang naipahayag ang kautusan, agad na ililipat ang katawan ni Wukong sa mortal realm. Kasabay nito, may seal ang lahat ng kanyang celestial powers, at ipadadala siya sa mundo ng Murm upang personal niyang masaksihan kung gaano nakalalakas ang mga tao matapos nilang matutuhan ng martial arts. Hindi nagtagal, opisyal nang binasa ang utos ng mga guardian. Ang iisang layunin ng misyon ay ang hanapin ang nawawalang kaluluwa ni Sanzang sa mundo ng Murm. Bagamat simple lamang pakinggan ang utos, malinaw na napakalaki ng misteryong nakatago sa likod ng pagkawalan ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling matapos ang utos, nagsimulang maglaho ang katawan ni Wukong mula sa Celestial Realm. Habang unti-unti siyang inililipat sa Mortal Realm, paulit-ulit siyang sumisigaw na ayaw niyang bumaba sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, wala siyang nagawa dahil tuluyan ng naisakatuparan ang utos ng mga guardian. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, napansin niyang may dalawang lalaki ang nakaupo sa kanyang harapan. Habang nag-uusap ang mga ito, sinabi ng isa na ang plano lamang nila ay magnakaw ng isa o dalawang mahalagang bagay. Inakala nilang makakakuha sila ng malaking pakinabang, ngunit hindi nila alam na ang lugar na kanilang pinasok ay pagmamay-ari ng Stoneflower Sect. Dahil dito, nahuli sila at ikinulong sa piitan ng sect. Habang nakikinig si Wukong sa kanilang usapan, napansin niyang siya man ay nakapusos at nakakadena sa loob ng parehong selda. Dahil dito, nagtaka siya kung saan siya dinala. Napagtanto niyang nasa mortal realm na siya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya agad na napunta sa loob ng isang bilangguan. Napansin din ng dalawang lalaki si Wukong at napalingon sa kanya. Ipinaliwanag nila na ang dayuhang iyon ay tila nagkataon lamang na dumaan sa lugar, ngunit isinama rin siya ng mga bantay dahil inakala nilang kasabwat nila ito. Dahil kakaiba ang kulay ng buhok ni Wukong kumpara sa karaniwang tao sa lugar, paulit-ulit nila siyang tinawag na isang foreigner. Samantala, tahimik na inobserbahan ni Wukong ang kanyang paligid. Sinuri niya ang mga kadena na nakagapos sa kanyang mga braso at napailing na lamang. Sa isip niya,
tila napasubo siya sa isang napakagulong sitwasyon dahil sa utos ng Buddha. Hindi nagtagal, bahagya lamang niyang iginalaw ang kanyang mga kamay, at sa isang iglap ay naputol ang lahat ng kadena na tila mga manipis na lubad lamang. Kahit nasa mortal realm na siya, nanatili pa rin ang kanyang pambihirang pisikal na lakas. Ipinakita ng eksenang ito na kahit nasil ang kanyang celestial powers, hindi nawala ang likas niyang lakas bilang si Wukong. Matapos makawala sa pagkakakadena, sinabi niyang wala siyang balak manatili sa lugar na iyon. Ang tanging nais niya ay tapusin agad ang kanyang misyon, pumunta sa Namgang Clan, hanapin ang kaluluwa ni Sanzang, at pagkatapos ay bumalik sa Celestial Realm upang muling mamuhay ng tahimik. Kaagad siyang naglakad patungo sa labasan ng selda. Samantala, ang dalawang magnanakaw ay napaatras sa sobrang takot. Hindi sila makapaniwalang may isang taong kayang putulin ang makakapal na kadena ng ganoon lamang kadali, kaya inisip nilang isa siyang tunay na halimaw. Pagdating ni Wukong sa harap ng bakal na rehas, ipinasok lamang niya ang kanyang dalawang kamay at dahan-dahang ibinuka ang mga bakal na tila napakalambot na materyal. Para sa kanya, isa lamang itong simpleng bagay, ngunit para sa mga taong nakasaksi rito, isa itong imposibleng tagpo. Lalo pang natakot ang dalawang lalaki matapos makita ang nangyari. Hindi nila maintindihan kung saan nanggaling ang misteryosong dayuhan at kung paano ito nagtataglay ng ganoong kalaking lakas. Sa kanilang paningin, hindi yun kakayahang kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Ngunit bago tuluyang lumabas si Wukong sa selda, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa isa sa dalawang bilanggo, ang matabang lalaki na nakatayo sa kanyang likuran. May tila pamilyar na pakiramdam na unti-unting lumitaw sa kanyang isipan. Ayon sa kanyang naramdaman, para bang may naging ugnayan sila sa nakaraan. Ang koneksyong iyon ay nagpakita bilang isang mainit na gintong aura, na para bang sumisimbolo sa isang malalim na samahan o pagkakaibigan. Bagamat wala pa siyang malinaw na alaala tungkol dito, ipinahihiwatig ng tagpong ito na may mahalagang dahilan kung bakit sila muling pinagtagpo. Dahil dito, naisip ni Wukong na maaaring sinadya ng Buddha na ipadala siya sa mismong taong iyon. Naniniwala siyang ang lalaking iyon ang posibleng magsilbing gabay niya sa mundo ng Merm, tutulong sa kanya na mahanap ang Namgang Clan. Dahil dito, agad niyang sinira ang mga kadena ng dalawang bilanggo at sinabi na malaya na sila. Inanyayahan niya ang dalawa na sumama sa kanya at tiniyak na may lalabas niya sila sa bilangguan. Labis namang natuwa ang dalawang lalaki at agad na pumayag. Sinabi nilang susunod sila kay Wukong saan man siya magpunta. Para sa kanila, siya na lamang ang tanging pag-asa upang makatakas sa mapanganib na lugar na iyon. Ngunit nang makalabas silang tatlo sa selda, isang gwardya ang agad na hamarang sa kanilang daraanan. Nagulat ito at nagtanong kung paano sila nakalaya, kung paano nila naputol ang mga kadena, at kung paano sila nakalabas ng kulungan. Nanatiling kalmado si Wukong at sinabi niyang umalis na lamang ang gwardya. Ipinaalala niyang wala siyang balak pumatay ng sinuman, kaya mas makabubuting lumayo na ito habang may pagkakataon pa. Sa halip na umatras, lalo pang naging mapang insulto ang gwardya. Tinawag niya si Wukong na isang dayuhang mukhang babae at inutusang bumalik sa loob ng selda. Binalaan pa niya silang tatlo na papatayin niya ang mga ito kapag hindi sumunod. Dahil sa pang-iinsultong iyon, agad na nagalit si Wukong. Hindi niya nagustuhan ang pagtawag sa kanya ng ganoong pangalan. Kaya't mabilis siyang lumapit sa gwardya, tinakpan ang bibig nito gamit ang isang kamay, at bahagya lamang itong itinulak. Bagamat tila simpleng tulak lamang iyon, napakalakas ng puwersang taglay ni Wukong. Nabasag ang pader sa harapan, at tumilapon ang gwardya hanggang sa bumangga sa panlabas na pader ng gusali. Muling ipinakita ng eksenang ito na kahit nasil ang kanyang celestial powers, nananatili pa rin ang kanyang pambihirang pisikal na lakas. Sa labas ng gusali, maraming miyembro ng Stoneflower Sect ang nakakita sa pangyayari. Lahat sila ay napalingon at labis na nagulat nang makita ang isa nilang kasamahan na lumipad palabas matapos basagin ang pader. Samantala, walang pag-aalinlangang lumabas si Wukong kasama ang dalawang bilanggo. Habang naglalakad sila, hindi maitago ng dalawa ang kanilang paghanga. Sinabi ng isa na nakita nito kung paano basta na lamang pinalipad ni Wukong ang isang tao. Sumang-ayon naman ang isa pa at nagsabing sapat ng sundan nila si Wukong upang magkaroon sila ng pagkakataong makalaya.
Pagkalabas nila, agad na nagtanong si Wukong sa matabang lalaki kung alam ba nito ang lokasyon ng Namgang clan. Magalang na sumagot ang lalaki na marami siyang nalalaman tungkol sa naturang clan. Ipinaliwanag niyang kabilang ang Namgang clan sa 5 pinakadakilang clan sa rehiyon ng Jiangho. Kilala ang mga miyembro nito bilang pinakamahusay na swordsman, at bukod sa kanilang pambihirang swordsmanship, tanyag din sila sa kanilang napakalaking lakas at mataas na reputasyon sa mundo ng Merm. Matapos marinig iyon, sinabi ni Wukong na kung ganoon ay alam ng lalaki ang daan patungo sa Namgang clan. Kaya inutusan niya itong manguna at magsilbing gabay sa kanilang paglalakbay. Nag-atubili sandali ang matabang lalaki, ngunit agad siyang pinutol ni Wukong. Ipinaalala niyang siya ang nagligtas sa kanilang dalawa mula sa bilangguan, kaya bilang kabayaran ay nais lamang niyang ihatid siya hanggang sa Namgang clan. Tinanong pa niya ito kung may problema ba sa simpleng kahilingang iyon. Nang marinig ang bahagyang pagbabante sa tono ni Wukong, mabilis na umiling ang matabang lalaki. Sinabi niyang wala siyang anumang pagtutol at handa siyang samahan si Wukong hanggang sa Namgang clan, o kahit saan pa man niya nais pumunta. Gayunpaman, bago pa sila tuluyang makaalis, biglang dumating ang leader ng Stone Flower Sect kasama ang napakarami nitong tauhan. Hinaranggan nila ang grupo at galit na tinanong kung paano sila nakatakas. Iginiit din nilang hindi makakaalis ang sinuman sa lugar na iyon ng ganoon lamang kadali. Sa harap ng mga armadong kalaban, nanatiling kalmado si Wukong. Habang nakatingin sa leader ng Stone Flower Sect, tila wala siyang ipinapakitang kahit katiting na takot, sa halip tinanong niya kung ito ba ang namumuno sa lugar. Agad namang umamin ang matanda na siya nga ang leader ng Stone Flower Sect. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sengjo Li, na kilala rin sa titulong Red Wolf of Hebei, at ipinahayag na siya ang may ganap na awtoridad sa sect na iyon. Matapos marinig ang sagot, sinabi ni Wukong na dadalhin niya ang dalawang lalaking kasama niya, ang matabang lalaki at ang isa pa, dahil kailangan niya ang kanilang tulong sa isang napakahalagang misyon. Ipinaliwanag niyang ikinulong siya ng mga ito sa isang maruming piitan, ngunit sa pagkakataong yun ay pinili niyang patawarin sila. Ang tanging nais niya ay umalis kasama ang dalawa at ipagpatuloy ang kanyang lakad. Pagkarinig sa mga salitang yun, napangiti ang leader ng Stone Flower Sect, ngunit halatang puno ng panunuya ang kanyang ekspresyon. Tinanong niya si Wukong kung saan ito nakuha ang lakas ng loob upang magbigay ng utos sa kanya. Ayon sa leader, para bang nagsasalita si Wukong na tila isa siyang emperador ng Ming Dynasty na may kapangyarihang magpasya sa lahat ng bagay. Hindi naman nabahala si Wukong sa panunuya ng leader. Sa halip, sinabi niyang tila gusto nitong malaman kung sino talaga siya, kaya't napagpasyahan niyang sabihin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Idinagdag pa niyang minsan ang itinuro ng Buddha na kapag may nagtatanong, nararapat lamang na sagutin yun ng maayos. Dahil dito, buong kumpiyansa niyang ibibigay ang sagot na hindi nila malilimutan. Pagkatapos nito, sinimulan niyang ikwento ang kanyang pinagmulan. Ipinaliwanag niyang isa siyang celestial being na dumaan sa napakahabang panahon ng pagsasanay bago tuluyang naging isang guardian. Pagkatapos ay buong pagmamalaking ipinahayag na siya ang gwapo at makisig na Monkey King. Tinanong pa niya kung narinig na ba nila ang pangalan ni Sun Wukong, bago tuluyang sabihin na siya mismo ang tunay na Sun Wukong. Sa isip ni Wukong, inaasahan niyang kapag narinig ng mga tao ang kanyang pangalan ay agad silang luluhod at magpapakita ng paggalang. Tutal, isa siyang tanyag na guardian na kilala maging sa Celestial Realm. Gayunpaman, iba ang naging reaksyon ng lahat. Sa halip na humanga, nagsimula silang magtawanan ng malakas. Lalong nagtaka si Wukong at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanilang naging tugon. Para sa kanya, ang pangalang Sun Wukong ay dapat nakilala at iginagalang saan mang mundo siya mapunta. Maya-maya, isa sa mga tauhan ang lumapit at sinabing kahanga-hanga ang kwento ni Wukong, ngunit hindi ibig sabihin noon ay paniniwalaan nila ang bawat salitang kanyang sinabi. Hindi raw sapat ang pagpapakilala sa sarili upang mapaniwala ang sinuman na isa siyang guardian. Kasunod nito, inilapit ng lalaki ang kanyang espada sa leeg ni Wukong at sinabi na kahit tawagin pa nito ang sarili bilang Monkey King, para sa kanila ay isa lamang siyang unggoy na mahusay magsalita at walang ibang ginagawa kundi magyabang. Inutusan pa niya si Wukong na bumalik na lamang sa selda bago pa niya ito pugutan ng ulo. Sa sandaling marinig ang insultong iyon, agad na nagalit si Wukong. Wala siyang sinabi at isang malakas na sampal lamang ang kanyang ibinigay. Sa lakas ng iisang sampal, tumilapon ang lalaki ng napakalayo. Habang lumilipad ito, nabangga niya ang iba pang miyembro ng sect,
dahilan upang sabay-sabay din silang tumalsik sa ere bago bumagsak sa malayong pader. Muli nitong ipinakita ang nakakatakot na lakas ni Wukong, na tila hindi man lamang nangangailangan ng seryosong pag-atake upang talunin ang kanyang mga kalaban. Nang makita ang nangyari, labis na nabigla ang leader ng Stoneflower Sect at ang lahat ng naroon. Hindi nila maintindihan kung paano nagawa ni Wukong na paliparin ang isang tao gamit lamang ang isang sampal. Mas lalo pang nagtaka ang leader ng mapansing nakatutok na ang espada sa leeg ni Wukong bago pa man ito kumilos. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Wukong na igalaw ang kanyang kamay ng napakabilis na halos walang sinuman ang nakasunod sa kanyang galaw. Ipinakita lamang nito na ang bilis at lakas ni Wukong ay lampas sa inaasahan ng mga ordinaryong martial artist. Dahil sa matinding galit, agad niyang inutusan ang lahat ng kanyang tauhan na sabay-sabay sumugod. Sinigawan niya ang mga ito na huwag hayaang makatakas ang lalaking iyon at kailangang mahuli ito sa anumang paraan. Habang papalapit ang mga sundalo, nanatiling kalmado si Wukong. Sinabi niyang nakagawa na ang mga ito ng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Ayon sa kanya, maaari nilang insultuhan ang mga guardian o pagsalitaan ng masama ang mga ito kung gugustuhin nila. Ngunit ang pagtawag sa kanya ng mukhang babae, ang naging pinakamalaki at huli nilang pagkakamali. Dahil dito, ipinahayag niyang sila mismo ang nagdala ng kapahamakan sa kanilang sarili. Hindi nagtagal, isa sa mga sundalo ang mabilis na sumugod at iniwas-iwas ang kanyang espada upang atakihin si Wukong. Ngunit bago pa man tumama ang talam, bigla na lamang naglaho si Wukong sa kanyang kinatatayuan. Sa paggamit ng kanyang napakabilis na bilis, sunod-sunod siyang lumitaw sa harapan ng bawat kalaban. Isa-isang pinatamaan ng kanyang mga kamao ang mga sundalo hanggang sa tuluyan silang mabuwal. Dahil sa sobrang bilis ng kanyang kilos, halos hindi na nila namalayan kung paano sila natalo. Habang nakikipaglaban, sinabi ni Wukong na hindi man lamang niya kailangang gamitin ang kanyang demonic powers laban sa mga kalabang iyon. Para sa kanya, sapat na ang kanyang pisikal na lakas upang durugan ang mga ito. Ipinakita lamang nito kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang kakayahan. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang labanan, may isang bagay na napansin si Wukong. Napagtanto niyang ang mga tao sa Mortal Realm ay naging mas malalakas kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kanilang swordsmanship ay higit na mas mahusay kaysa noon, at maging ang kanilang bilis at galaw ay malayong naiiba kumpara sa mga taong nakilala niya 300 taon na ang nakalipas. Naalala niyang noong unang panahon, ang mga tao ay napakahihina. Wala silang nagagawa kundi lumuhad sa harap ng mga guardian at humingi ng awa. Ngunit ngayon, malinaw na nagbago na ang lahat. Ipinahihiwatig nito na ang mundo ng Merm ay dumaan sa napakalaking pagbabago sa loob ng mahabang panahon. Habang sinusuri ang sitwasyon, naisip ni Wukong na maaaring ang natitirang demonic energy matapos mapuksa ang mga demonyo ang naging dahilan ng pag-unlad ng sangkatauhan. Bagamat tiniyak noon ng Buddha na malilipol ang lahat ng demonyo, nanatili pa rin ang bahagyang bakas ng kanilang enerhiya sa kalikasan. Sa kanyang palagay, natutuhan ng mga tao na unti-unting ay absorb ang natitirang enerhiyang iyon sa kanilang mga katawan. Kalaunan ay tinawag nila itong martial arts, at kasabay nito ay nabuo rin ang konsepto ng cultivation. Ang enerhiyang tinatawag nilang ki ang siyang ginagamit nila upang palakasin ang kanilang katawan, bilis, at kakayahan sa pakikipaglaban. Bagamat sariling obserbasyon lamang ito ni Wukong, ito ang paliwanag na kanyang nabuo habang pinagmamasdan ang lakas ng mga martial artist. Gayunpaman, nanatili ang kanyang kumpiyansa. Naniniwala siyang kahit lumakas na ang mga tao, hindi pa rin sapat ang kanilang enerhiya upang maabot ang antas ng kanyang kapangyarihan. Dahil dito, hindi niya itinuring na mahirap ang labanang iyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyan niyang pinabagsak ang lahat ng tauhan ng Stoneflower Sect. Isa-isa niya silang binuhat at inihagis sa iba't ibang direksyon hanggang sa wala nang natirang kayang lumaban. Hindi naglaon ay nakarating siya sa mismong leader ng sect. Lumapit siya rito at sunod-sunod na pinakawala ng ilang suntok sa mukha nito. Sa lakas ng bawat suntok, bumagsak ang leader sa lupa at tuluyang nawalan ng kakayahang lumaban. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Wukong na ang pagharap sa mga kalabang iyon ay parang paglalaro lamang ng bata para sa kanya. Sa kanyang pananaw, hindi man lamang niya kinailangang seryosohin ang laban upang makamit ang tagumpay.
Nang lumingon siya sa paligid, nakita niyang halos lahat ng miyembro ng Stoneflower Sect ay nakahandusay na sa lupa. Wala ni isa sa kanila ang may lakas pang tumayo o kumilos. Matapos tiyaking wala ng panganib, kinuha ni Wukong ang lahat ng mahahalagang gamit at salaping pag-aari ng sect. Ipinaliwanag niyang kakailanganin nila ang mga iyon sa kanilang paglalakbay, dahil hindi magiging madali ang misyon patungo sa Namgang Clan, at mahalagang magkaroon ng sapat na pondo habang nasa daan. Samantala, tahimik lamang na pinagmamasdan siya ng kanyang dalawang bagong kasama. Hindi napigilan ng isa sa kanila ang magkomento na tila mas mahusay pa si Wukong sa pangungulekta ng samsam kaysa sa kanila. Sa loob lamang ng maikling panahon, nakakuha na ito ng napakaraming kayamanan. Pagkatapos nito, lumapit si Wukong sa leader ng Stoneflower Sect. Napansin niyang may isang maliit na kahon sa tabi nito. Nang buksan niya ang kahon, tumambad sa kanyang harapan ang isang kakaibang piraso ng metal na agad na nakaagaw ng kanyang pansin. Sa sandaling makita iyon ng leader ng sect, agad itong sumigaw at pinigilan si Wukong. Sinabi nitong huwag niyang hawakan ang bagay na iyon at ibalik agad ito sa loob ng kahon, dahil hindi yun pag-aari ni Wukong. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Wukong. Sinabi niyang kahit matapos matalo ng ganoon kalubha, nagagawa pa rin siyang pagbantaan ng leader. Ipinaalala niyang siya na ang nagwagi sa laban, kaya may karapatan siyang kunin ang anumang nais niya mula sa lugar na yun. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kakaibang piraso ng metal at tinanong ang leader kung alam ba nito ang tunay na pinagmulan ng bagay na yun. Nagulat ang leader at agad na sumagot na wala siyang anumang nalalaman tungkol dito. Ayon sa kanya, inatasan lamang silang ihatid ang bagay na yun sa isang mamimili kapalit ng malaking halaga ng ginto. Matapos marinig ang sagot, sinabi ni Wukong na ang hawak niyang metal ay hindi isang ordinaryong piraso ng bakal. Ayon sa kanya, isa itong divine artifact, at malinaw na hindi ito nagmula sa mundong yun. Ipinahihiwatig ng kanyang reaksyon na pamilyar siya sa uri ng bagay na yun at alam niyang napakahalaga nito, kasabay ng kanyang pagtatanong. Bahagya niyang pinakawala ng kanyang nakakatakot na aura. Dahil sa matinding pressure na dulot nito, lalo pang natakot ang leader ng Stoneflower Sect at halos hindi na makapagsalita ng maayos. Sa takot, sinabi ng leader na wala talaga siyang alam tungkol sa tunay na pinagmulan ng artifact. Ang tanging impormasyong natanggap nila ay makatatanggap sila ng napakalaking gantimpala kapag naibigay nila ito sa tamang tao. May isang mamimiling darating upang bilhin ito kapalit ng malaking halaga ng ginto. Agad na tinanong ni Wukong kung sino ang taong iyon at kung saan nila ito planong makipagkita. Nais niyang malaman ang lahat ng detalye tungkol sa taong interesado sa divine artifact. Ipinaliwanag ng leader na sa mismong gabing iyon ay nakatakda silang pumunta sa Eternal Light Inn upang makipagkita sa mamimili. Ayon sa kanya, ang taong kukuha ng artifact ay nagpapakilalang Blood Serpent Iron Demon, at siya ang magbabayad ng malaking halaga ng ginto kapalit ng piraso ng metal. Pagkarinig sa pangalang iyon, biglang nagulat ang matabang kasama ni Wukong. Hindi niya napigil ang ulitin ang pangalan ng Blood Serpent na tila pamilyar ito sa kanya. Napansin iyon ni Wukong at agad siyang nagtanong kung ano ang alam nito tungkol sa naturang tao. Ipinaliwanag ng matabang lalaki na ang Blood Serpent Iron Demon ay isa sa pinakakilalang kriminal sa mundo ng Myrm. Isa umano itong malupit at mapanganib na tao na responsable sa pagkamatay ng napakaraming inosente. Dahil dito, maraming puwersa sa Myrm ang matagal nang naghahanap sa kanya. Hindi lamang iyon. Ayon pa sa kanya, marami ring miyembro ng Namgang family ang pinatay ng Blood Serpent Iron Demon. Dahil sa pangyayaring iyon, itinuring siya ng Namgang family bilang isa sa kanilang pinakamalalaking kaaway. Naglabas pa sila ng malaking bounty para sa kanyang ulo, at matagal na nila itong tinutugis. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon ay nakakatakas pa rin ito sa kanilang paghahabol. Matapos marinig ang lahat ng impormasyong iyon, tahimik na itinabi ni Wukong ang piraso ng divine artifact. Maliwanag na lalo siyang naging interesado sa misteryong nakapalibot dito, lalo na ngayong lumitaw ang pangalan ng Blood Serpent Iron Demon. Ipinahihiwatig ng sitwasyong ito na maaaring may mas malalim pang lihim na konektado sa artifact at sa kanyang misyon. Pagkatapos nito, agad na sinabi ni Wukong na hindi na sila dapat mag-aksaya ng oras. Hiniling niyang magtungo sila kaagad sa Eternal Light Inn, ang lugar kung saan nakatakdang maganap ang transaksyon,
upang maunahan nila ang taong darating para kunin ang divine artifact. Bahagyang nagtaka ang matabang lalaki at ipinaalala niyang sinabi ni Wukong na ang una nilang pupuntahan ay ang Namgang family. Ngunit ipinaliwanag ni Wukong na pupunta pa rin sila roon. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi magandang bumisita sa tahanan ng iba nang walang dalang regalo. Dahil sinabi ng kanyang kasama na ang Blood Serpent Iron Demon ang pinakamalaking kaaway ng Namgang family, naisip niyang mas magandang dalhin ang ulo ng kriminal bilang regalo. Sa kanyang pananaw, kung magugustuhan ng Namgang family ang Reg Along iyon, mas madali silang makakapasok at makakukuha ng kanilang tiwala. Pagkatapos sabihin iyon, muli niyang ipinagmalaki ang sarili. Buong kumpiyansa niyang sinabi na siya ang dakilang Great Sage Wukong, kaya natural lamang na mabilis siyang makaisip ng ganoong plano. Para sa kanya, iyon ang pinakamainam na paraan upang sabay na maisulong ang kanyang misyon at magkaroon ng magandang ugnayan sa Namgang family. Narinig iyon ng matabang lalaki at napailing na lamang. Sa isip niya, nagsimula na naman si Wukong sa walang tigil nitong pagpupuri sa sarili. Gayunpaman, wala rin naman siyang magagawa kundi sundin ang lahat ng utos nito. Dahil dito, silang dalawa ay tahimik na sumunod sa likuran ni Wukong. Habang naglalakad, naisip pa ng matabang lalaki na kahit paulit-ulit sabihin ni Wukong na isa siyang guardian at ang tunay na Monkey King, para sa kanya ay isa lamang itong mailap at matigas ang ulong unggoy na ginagawa ang anumang gusto nito nang walang pag-aalinlangan. Lumipat ang tagpo sa mataong pamilihan, kung saan matatagpuan ang Eternal Pavilion Inn. Pagdating ng grupo sa pamilihan, agad silang napansin ng mga tao. Marami ang nagulat dahil bihira silang makakita ng isang lalaking may dilaw na buhok. Dahil dito, inakala ng karamihan na isa siyang dayuhan, at nagsimula silang magbulungan habang iniisip kung saan ito nagmula. Hindi naman pinansin ni Wukong ang mga tingin iyon. Habang pinagmamasdan ang paligid, naalala niya ang mundo 300 taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, kakaunti lamang noon ng mga tao dahil laganap ang mga demonyong sumasakop sa katawan ng mga mortal. Ngunit matapos mawala ang mga demonyo, napansin niyang napakabilis dumami ng populasyon ng sangkatauhan. Pabirong inihambing pa niya ito sa mga kunhong mabilis magparami. Bagamat biro ang kanyang paghahambing, ipinapakita nito kung gaano siya namangha sa laki ng ipinagbago ng mundo sa loob ng 3 siglo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa Eternal Pavilion Inn. Pagpasok nila, magalang na lumapit ang isang waiter at magalang na nagtanong kung ano ang nais nilang kainin. Bago pa man umorder, nagtanong muna si Wukong kung may napansin ba itong kakaibang lalaki na mag-isang dumating sa inn. Nalito ang waiter at humingi ng mas malinaw na paglalarawan. Ipinaliwanag ni Wukong na ang hinahanap niya ay isang lalaking mukhang mabagsik, halatang kriminal sa unang tingin, nag-iisa lamang, at posibleng may dalang sandata. Pagkarinig sa paglalarawang iyon, tila may naalala ang waiter at sinabing may isang taong tumutugma sa kanyang inilalarawan. Nang marinig iyon, inutusan ni Wukong ang waiter na ihanda muna ang pinakamagandang pagkain na mayroon ang inn. Pagkatapos ay sinabi niyang iparating sa lalaking iyon na may mga kinatawan umano mula sa Stoneflower sect na naghihintay sa kanya upang isagawa ang kanilang transaksyon. Dahil sa kakaibang utos, halatang kinabahan ang waiter. Gayunpaman, matapos matanggap ang bayad, agad siyang yumuko, sinabing gagawin niya ang lahat ng ipinagagawa, at mabilis na umalis upang ihanda ang pagkain at ihatid ang mensahe. Makalipas ang ilang sandali, sunod-sunod nang inilapag ang iba't ibang pagkain sa kanilang mesa. Habang nagsisimulang kumain si Wukong, inanyayahan niya ang kanyang dalawang kasama na kumain na rin. Ipinaalala niyang pagkatapos ng kanilang pakikipagkita sa target ay agad silang tutuloy sa Namgang clan, kaya kailangang mabusog muna sila bago magsimula ang susunod na yugto ng kanilang paglalakbay. Habang tahimik na nag-isip si Wukong, inaasahan niyang pagdating niya sa Mortal Realm ay madali niyang matatagpuan ang kaluluwa ni Sanzang sa Namgang clan. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang sa halip na agad niyang matagpuan ang kaluluwa ni Sanzang, isang misteryosong divine artifact ang una niyang natuklasan, isang bagay na, ayon sa kanyang kaalaman, ay hindi dapat umiiral sa mundong iyon. Bukod pa rito, may isang tao ring desperadong naghahanap sa naturang artifact. Dahil dito, nagsimulang pagdugtungin ni Wukong ang mga pangyayari. Sa kanyang palagay, maaaring may isang nilalang na lihim na kumikilos laban sa Buddha at sa mga Celestial.
Bagamat isa pa lamang itong hinuha batay sa kanyang mga napag-alaman, naniniwala siyang kung matutuklasan niya ang tunay na pinagmulan ng divine artifact at ang taong naghahangad nito, mas mapapalapit siya sa misteryo ng pagkawalan ng kaluluwa ni Sanzang. Pagkatapos nito, napansin niyang tahimik lamang ang dalawa niyang kasama. Kaya tinanong niya kung bakit tila labis silang nag-aalala sa halip na kumain. Nagkatinginan ang dalawa, at ang matabang lalaki ang unang nagsalita. Ipinaliwanag niyang ang dahilan ng kanilang pag-aalala ay ang reputasyon ng Blood Serpent Iron Demon. Ayon sa kanya, hindi biro ang mga kwentong umiikot tungkol sa taong iyon. Kung totoong darating ito upang kunin ang divine artifact, malaking panganib ang kanilang haharapin. Ikinwento pa niyang isa ang Blood Serpent sa pinakamalalakas na martial master sa mundo ng Myrm. Sa loob ng maraming taon ay paulit-ulit itong nakakatakas sa mga humahabol sa kanya, kahit na responsable ito sa pagkamatay ng napakaraming tao. Dahil dito, itinuturing na itong isa sa pinakamapanganib na kriminal sa buong Myrm. Dagdag pa niya, may isang kwento ring nagsasabing pinatay ng Blood Serpent ang 5 miyembro ng Beggar Sect. Sa kabila ng kakayahan ng Beggar Sect na mang-alap ng impormasyon mula sa iba't ibang lugar, hindi pa rin nila nagawang matuntan ang kinaroroonan ng kriminal. Bukod pa rito, sinasabing pinapatay rin ito ang sinumang hindi nito nagugustuhan na makasalubong sa kanyang paglalakbay. Sa tansya ng matabang lalaki, maaaring mahigit 50 tao na ang naging biktima ng Blood Serpent. Dahil dito, wala siyang pag-aalinlangan na isa itong napakalupit at mapanganib na tao. Tahimik na nakinig si Wukong bago siya nagsalita. Ipinaliwanag niyang hindi dapat agad paniwalaan ang lahat ng naririnig na kwento. Ayon sa kanya, karaniwan ng dinaragdagan ng mga tao ang mga kwento habang ipinapasa ang mga ito sa iba. Kaya hanggat hindi nila nakikita mismo ang isang tao, hindi sila dapat basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi. Ipinapakita lamang nito na mas pinipili ni Wukong ang sariling karanasan kaysa sa mga tsismis o alamat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang malamig na tinig ang narinig mula sa kanilang likuran. Isang lalaki ang lumapit at nagsabing hindi lahat ng kwento ay kathang-isip. Ayon sa kanya, may mga alamat na totoo, at ang mga taong nag-aakalang puro kasinungalingan lamang ang mga iyon ay kadalasang nauuwi sa kamatayan. Sinabi pa niyang marami nang nagtangkang hulihin o patayin siya, ngunit ang naging katapusan ng lahat ng iyon ay ang pagkalaglag ng kanilang mga ulo sa lupa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang grupo at tinanong kung sila nga ba ang mga taong nagmula sa Stoneflower Sect, dahil sa tingin niya ay hindi sila kahawig ng mga miyembro ng naturang sect. Nang marinig ang mga salitang iyon, sabay-sabay silang napalingon sa bagong dating. Sa unang tingin pa lamang, agad na naramdaman ng dalawang kasama ni Wukong ang napakabigat na killing intent na nagmumula sa katawan ng lalaki. Hindi nila napigil ang kabahan at napagtanto nilang ang taong nasa kanilang harapan ay tunay na napakadelikado. Ipinakikita ng presensya nito kung bakit kinatatakutan siya ng buong mundo ng Myrm. Samantala, hindi nagpatalo si Wukong. Tahimik din niyang pinakawalan ang sarili niyang aura bago niya inanyayahan ang lalaki na maupo muna sa kanilang mesa. Sinabi niyang mas mabuting mag-usap muna sila bago talakayin ang tungkol sa transaksyon. Habang nakatingin sa Blood Serpent Iron Demon, lihim na naisip ni Wukong na sa wakas ay maaaring nasa harapan na niya ang unang tunay na susi sa misteryo ng pagkawalan ng kaluluwa ni Sanzang. Para sa kanya, ang pagkikita nilang iyon ay maaaring maging simula ng paglalantad sa mas malaking lihim na nakatago sa likod ng divine artifact at ng kanyang misyon. Sa puntong ito nagtatapos ang episode. Sa susunod na kabanata, malalaman kung makakakuha nga ba si Wukong ng mahalagang impormasyon mula sa Blood Serpent Iron Demon, o kung haantong agad sa isang matinding labanan ang kanilang unang pagkikita.